inyong lahat mga katinig at welcome back sa ating channel para sa isang napaka-emosyonal at hindi inaasahang kaganapan na ating nasaksihan sa livestream ni Kitty Duterte. Ngayong araw ay hihimayin natin ang tagpong ito kung saan muling ipinakita ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte o PRRD ang kanyang malambot na puso para sa mga ordinaryong Pilipino. Sa link na ating pinapanood mga katinig, makikita ang isang seryosong usapan na nauwi sa iyakan ng may mga bumisita at humarap sa dating Pangulo upang ilabas ang kanilang mga hinaing at pasasalamat. Ang reaksyon ko rito mga katinig ay talagang nakakadurog ng puso dahil bihira nating makitang maging ganito ka-emosyonal si PRRD sa harap ng camera lalo na sa isang casual na livestream ng kanyang anak. Makikita mo ang tunay na malasakit ng isang ama ng bansa na kahit wala na sa kapangyarihan ay patuloy pa ring pinupuntahan ng mga tao para hinga ng payo at proteksyon. Sa gitna ng live ay hindi napigilan ng ilan nating mga kababayan na mapaiyak habang kinakausap ang dating Pangulo at tila nahawa na rin si PRRD sa bigat ng emosyon sa loob ng silid. Ayon sa mga nakapanood, ang mga taong ito ay nagsusumamo dahil sa mga nararanasan nilang pagsubok sa ilalim ng kasalukuyang sistema at naniniwala sila na si Duterte lamang ang makakaintindi sa kanilang sitwasyon. Bilang reaction, mapapaisip tayo kung gaano kalalim ang koneksyon ni PRRD sa masa dahil kahit ilang taon na ang lumipas mula nang bumaba siya sa pwesto ay nananatiwala ng mga tao sa kanya. Ang pag-iyak na ating nakita sa live ni Kitty ay sumisimbolo sa pag-asa na kapit-kapit ng ating mga kababayan na sa gitna ng hirap ay mayroon pa ring isang tatay na handang makinig sa kanila. Mapapansin din natin sa video kung paano alagaan ni Kitty ang kanyang ama habang nagaganap ang mga madamdaming tagpo na ito na nagpapakita ng isang aspeto ng pamilya Duterte na hindi natin laging nakikita sa mga balita. Habang pinapanood natin ito, kailangan nating maintindihan na ang politika ay hindi lamang tungkol sa mga batas at proyekto kundi tungkol din sa emosyonal na koneksyon sa taong bayan. Kaya naman hindi katakataka na hanggang ngayon ay dinudumog pa rin si PRRD ng mga taong nagnanais na marinig ang kanyang boses sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng bansa. Ang tagpong ito ay nagsisilbing paalala sa lahat ng ating mga pinuno na ang tunay na serbisyo ay nagmumula sa malasakit at pakikiramay sa mga nangangailangan. Marami ang nag-react sa social media at nagsabing miss na nila ang ganitong uri ng liderato na may puso para sa mga maliliit na tao. Ano nga ba ang magiging epekto ng mga ganitong emosyonal na kaganapan sa pananaw ng publiko ngayong mas nagiging maingay ang usapin ng politika sa ating bansa? Bilang mga katinig, mahalaga na makita natin ang ganitong panig ng ating mga leader dahil dito natin mas nakikilala ang kanilang pagkatao sa labas ng kanilang mga tungkulin. Ang pag-iyak ni PRRD at ng mga taong nasa harap niya ay isang katibayan na may mga bagay na hindi kayang bayaran ng pera o kapangyarihan kundi ng tunay na pagmamahal sa kapwa. Habang tinatapos natin ang pagsusuring ito, kailangan nating manatiling mapanuri at patuloy na maghanap ng katotohanan sa gitna ng mga kaganapan. Ano ang inyong naging reaksyon nang makita nyo ang livestream na ito ni Kitty Duterte? Nadala rin ba kayo sa emosyon ng ating dating Pangulo at ng mga taong nagsusumamo sa kanya? I-komento nyo na ang inyong mga saloobin sa baba dahil bawat boses ng katinig ay mahalaga sa ating malalimang talakayan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel at sa pagtitiwala na maghatid ng balitang totoo at may puso para sa bayan. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kakilala, at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod nating updates at malaliman pang pagsusuri dito sa Tinig ng Bayan hanggang sa muli nating pagkikita. Alam naman nila ang possibility niya na it's just near, it's a matter of months actually. Kung manalo si Inday pagka-presidente, saan ito pulutin itong mga to? May ambil akong bag. Ubos ito. Kaya kailangan si Tore, trabaho mo nila yan. Kailangan Makinig ka lang. pigilan na yun. Hindi lang pigilan si Inday. Tatakbo ng presidente yan. Lalo na ngayon, nag-generate tuloy ng simpatiya. Putang inang mag-plus yan. Pag ilang months na, ibang presidente na naman, saan ito pupulutin itong mga to? Ang problema, katrabaho lang ito, happen to be, ako, naiintindihan ko. Kaya, sinabi ko, this madness has to end. Opo. Sino kasama niyo dyan, ma'am? Hindi pa sinasabi. Ano lang kasi is, ang procedure kasi, let me be very frank with you. When you are placed under arrest, you have to submit to the person in authority making the arrest. Then, when you are already arrested,
and maybe detained, then you have to start the machinery of justice role. We go to the Supreme Court. Pag hindi, ako, Go to the Supreme. dumaan ako sa rat, okay na sa akin. Well, nothing to lose na ako. Nothing to lose, absolutely nothing. Hindi ba rin ako sabihin mo kulong ng habang buhay? Wala ako. Inciting to sedition. Hindi inciting to sedition. Inciting to sedition. Crime against humanity. ICC. Kalimutan niya ulit. Sa Hague. We are not signatory sa sedition. That's what they're doing now. Hindi ako. Yan ako hindi papayag. I am a Filipino. You are all Filipino citizens. Ako, pag nagkasala, you prosecute me in Philippine courts with the Filipino judge, the Filipino prosecutor, and magpakulong ako dito sa bayan ko. Kung sakali. They're preparing you to bring you to The Hague. I am sure. I am very sure. I'm a lawyer. Abogado ka man. I am sure the Supreme Court will rebuke them. Baski na hindi tayo maghingi yan, the Supreme Court will rebuke them. Tignan mo. Hindi pa bayad ang wala tayong extradition treaty. At saka na-withdraw na tayo. Bakit mo ako dadalhin doon sa international body na hindi na tayo bibro? That's a big question. Kaya nga, ano ito sila sa Supreme Court, tignan mo. Whether rightly or wrongly ang decision na mag-withdraw tayo sa ICC, the fact that we are already not a member. So, dapat intindihin ng mga abogado yan, pati sila, they should, ay ko naman, Dinartore, ask them seriously again. Kasi, malapit ka na mag-retire. So, just ask them, sigurado ba kayo dito? Kasi hindi na tayo membro ng ICC. Medisina ko rin. Sabihin lang ng drama. Hindi, alam sabihin mo, sabihin mo totoo, hindi alam nila yan, matanda ka na, kailangan mong bisina. Sabihin mo sa inyo, sabihin mo sa nagdadala ng kaso dito. Sir, huwagan mo sila, sabihin mo. Ano ba to? May bariyan kasi. Pero kung sasama ako sa iyo, huwag kang magtingin dyan, sasama ako sa iyo. Yes, sir. Thank you, sir. Total, Maraming salamat, sir. nandito naman tayo sa government facility. Yes, So, escape is not a problem. Impossible dream. Thank you, sir. Okay lang mga parado. Ang akin lang, I might not have the chance anymore to lecture on you na the serious implications nito. Yes, sir. We have withdrawn and then you would allow me to be brought to a body of which we are no longer a member. Isa yan. Kaya sabihin mo din sa
prosecutor, sabi ni Mayor, kindly ponder on this Euroclip. Makakarating, sir. Alam mo man, nabasa mo man siguro, nag-withdraw na tayo. Makakarating, sir. So, bakit mo ako dalhin doon sa international body na hindi tayo membro? Kung balang araw, per chance, kung isa sa inyo magkakaroon ng kaso, at joking ko yung mga politika to, ay, alam mo naman politika ito. Sabi ko siguro, doon hatakin mo yan doon sa maligayahan kayo niyan. I'm reminding you, not because I want to, I'm not berating you actually. I'm giving you a lecture na ponder on it seriously because magkakaroon ito ng implication. Una-una, I don't know about, but my family, lalo na si Vice President, if ikaw bukas mag-presidente yan, was-was tayong lahat dito. No, on a longer term, kung tatakbo yan, mananalo yan. Dahil nga sa ginawa ninyo tuloy yung ano. Hindi kasi ako ang nakiusap. Kung ako ang kausap mo kanina sabihin ko sa iyo kutsi mo, sasakay ako. Yes, thank you, sir. And then, sir, may bus tayo, sir, sa labas. Kasama, sir, ang family mo, sir. Hindi ko na, wala. Iwan ko na. You can have a choice of 3 other companions, sir. Please. Wala. Abogado. Yes, sir. Wala man kayong ano. Wala. What's the worst that, kasi ito rin, what's the worst that they can, malayo masyado yung Hague. Doon ka nga dalahin eh. They're actually breaking you to the Hague. Yun ang sinabi ni General Torre. That is Kidnapping. We just answer that, Mr. President, on the proper forum. Andito naman mga abogado niyo. Okay na sige. kaya nga, but sabihin mo yung ICC is out of the question. Dito tayo At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!